sa uling. Hey! Magandang araw mga kabitid. Welcome back po sa aking channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre welcome na welcome ka. Kaya kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like o i-share. Pagkatapos ng halos 30 minutes na biyahe mga kasisid ay eto, nakarating tayo sa ating paboritong spot dahil dito tayo nakakahuli ng mga malalaking isda. Kaya ngayong araw ay subukan nating sisirin ulit yung spot na to. Pero bago makarating sa dagat ay kailangan bumaba dahil ito lang yung madaling daanan at pinakamalapit. Kaya tiyaga tayo dito mga kasisid. Yun, good morning mga kasisid. Karating din sa ating paboritong spot. Halos ilang buwan na rin na hindi nakabalik dito. Kaya try natin ngayon kung meron na tayong mahuli. Ay, pagod. Buti malinis na yung daanan dito sa ating paboritong spot. At basa yung paligid dahil maulan dito. Yun, prepare muna tayo mga kasisid. At pagpasensyahan nyo na po dahil nasira yung casing ng underwater camera natin. Kaya hindi tayo nakapag sisid ulit dahil delikado, baka masira yung camera kapag napasok ng tubig. Pumapasok na yung tubig pero hindi ganong marami. At mabuti na yung nag-iingat dahil hindi rin biro yung presyo ng camera mga kasisid at yung ating puhunan. Kaya ito, may bagong dating yung ating casing, kaya try natin. Prepare lang ako mga kasisid. Let's go. Saging lang muna, saging. Yun, kabit natin itong bago. Mumurahin lang ito. Sana tumagal, hindi katulad ng luma mga kasisid. Hindi siya tumagal. Yun, let's go. Dito ako nakahuli ng ating mga record mamsa. Sana merong magpakita ngayon. Hindi pa nakakalayo sa gilid ay meron ako nakitang malalapad na isda sa di kalayuan. Pero nung lumapit sa akin ay mga batfish pala o bayang. Hindi pa ganun kalalaki mga kasisid, kaya pass tayo dyan. Antay tayo ng ibang isda na pwedeng mapana na.
Next dive, may mababaw lang ito o sa gilid pa rin dahil bago lang ulit tayo nakapag dive ay warm up muna tayo dito. Tinignan ko itong crack na bato dahil merong mga isda dito na pumapasok, pero sa pagkakataong ito mga kasisid ay maliliit yung nandito, wala yung mga gat dahil minsan merong mga gat dito. At pagtingin ko sa aking harapan, ito kawan ng Big Eye Trevally, pero sobrang liliit naman kaya hindi natin yan na kinalabitan. Pagdating sa unahan, medyo malalim-lalim na, ay kawan ng torsilyo yung nagpakita dito, pero masyadong mabibilis. Yun pala ay merong kawan din ng barakuda o yung mga rumpi. Kaya lang hindi tayo nakapitas dito mga kasisid dahil masyadong mailap at hindi ko na meet yung tamang distansya. Bigla silang nagugulat dahil din sa hindi galon kalinaw yung tubig. Sayang. Next dive mga kasisid, another kawan na naman yung nagpakita. Ito yung kawan ng mga banak. Malalaki ng banak ito mga kasisid, pero nung pagkalabit ko wala man lang tinamaan kahit isa. Sayang. Kapag ganito kalabo yung dagat dito sa spot na to ay yung mga isda maiilap, kaya mahirap patamaan at hindi gaanong maaninag sa malayo. Kaya tsaga-tsaga lang tayo dito mga kasisid. At eto, next dive natin, ambush na yung aking ginawa para medyo kumalma yung mga isda. Dito merong papalapit na mga rabbit fish, kaya nag-aim agad ako ng isa, panigurado, dahil ilang minuto na akong sumisisid, wala pa akong nahuhuli. At ito yung unang isda natin ngayong araw, rabbit fish o ketong, o tawagin dito sa amin ay samaral. Nakailang dive pa ako mga kasisid, pero wala na tayong naidagdag. At dali-dali na akong bumalik sa pinanggalingan. Naghabol ako ng oras dahil ako ay lilipat ng spot. Dito ay hindi kaya, masyadong malabo. Kaya tatabi tayo mga kasisid at lipat tayo ng spot sa may unahan lang ng konti. Tayo samaran pangalawang spot. At dito sa sumunod na spot mga kasisid ay okay yung visibility, medyo malinaw, kaya medyo nabuhayan tayo dito dahil malungkot yung unang spot na pinuntahan natin. Ito isang moray eel o indong, pero hindi natin yan na tinana mga kasisid, masyado pang maliit. Sumunod na sisid mga kasisid, ito merong oriental sweet lips na lumabas sa may butas, pero hindi lumapit sa akin, medyo mailap. Nakadaan na siguro ito ng pana, malaki na sana. Inantay ko pang bumalik, pero hindi na talaga bumalik mga kasisid, dire-diretso yung kanyang paglangoy palayo. At nung lumingon ako sa aking kaliwa, merong samaral at dahan-dahang lumapit sa akin mga kasisid, at sakto naman malapit na, kaya agad-agad natin itong kinalabitan. At yun, sa pool na sa pool.
Next dive, another rabbit fish na naman, kaya hindi na natin yan na pinatagal. Agad-agad na natin yung kinalabitan para makadagdag. At ito yung pangatlong isda, pare-parehas. At sumunod na sisid mga kasisid, eto naiiba ito, isang Maori sea perch o kanlay na maamo yung kanyang paglangoy, kaya dahan-dahan kong binaba. Talagang sobrang dahan-dahan lang ito mga kasisid, dahil kapag ito ay nagulat ay biglang papasok sa butas. At nung malapit na sana ako ay biglang nagulat yung maliliit, kaya dali-dali din siyang pumasok sa butas. Grabe naman yun, sayang naman mga kasisid. Kunting-kunti na lang sana ay makakalabitan na natin, kaya lang nabulabog yung maliliit, kaya move on tayo. Pagdating sa unahan mga kasisid, kawan ng samaral yung nakita ko. Kala ko yung yellow spotted rabbit fish, pero iba pala, dahil parang maze yung kanyang balat dito mga kasisid. Iba yung pattern, kaya dahan-dahan kong sinundan dahil medyo maamo naman, pero dahan-dahan ding lumalayo hanggang sa nakarating ako dito sa may malaking bato at inantay. Pero nung sinilip ko ay ganun talaga, kahit na tinaguan ko dire-diretso yung kanilang paglangoy. At paglingon ko sa aking likuran, marami pala yung sumusunod sa akin, kaya saktong-sakto yung distansya ng isa mga kasisid. Pagkalabit sa pool na sa pool, pero tumusok yung bala diretso sa buhangin, kaya nung paghila ko natanggal yung isda. Sayang mga kasisid, dahil hindi bumukas yung flapper o yung sima dahil napasukan ng buhangin. Sayang. At sumunod na sisid mga kasisid, kung saan ko nakita yung mga rabbit fish na parang maze yung kanilang balat, ay doon ako nagdapa-dapa o nag-ambush. At sakto naman bumalik itong 4 na piraso, kaya sinigurado ko na yung isang mga kasisid. At ito yung naging pang-4 natin na isda sa araw na to. Isang rabbit fish na naman, pero hindi ito yung yellow spotted. At ito, makikita nyo kung anong klase yung balat niya. Dahil hindi ko nadala yung aking tuhugan na pinakamaganda, ay diretso sa tali yung pagtuhog ng isda mga kasisid. Next dive, ito ambush ulit yung aking ginawa, dahil sa visibility hindi makita yung isda kapag nasa itaas, kaya ito nagantay ako. At sakto naman merong dumaan, isang tribali o putian.
at pagkalabit sa pool. At ito yung huling isda natin ngayong umaga mga kasisid. Nakaramdam na ako ng gutom, o yung tiyan ko dito ay medyo kumukulo-kulo na, kaya napagpasyahan kong bumalik muna sa tabi para kumain. At ito rin yung naging ulam natin mga kasisid. Kaya nilinisan ko na nung nandito pa sa may dagat, para pagdating doon sa tabi ay ready na para ihawin. At nung papunta ako sa tabi, ito meron akong nadaanan, dalawang nangungugita. At tinanong ko pa kung maraming huli. At ang sabi niya, madalang daw dahil malabo yung tubig. Dami na? Labo daw, labo. Wala man. Grabe ka liliit. May large ka na? Magkano ang large nila? Wow, 180. Medium 140 yan. Yun, kain muna mga kasisid dahil tanghali na. Wala pa akong agahan, kaya ihaw lang tayo ngayon ng putian mga kasisid na may kunting dilaw-dilaw, dahil may baon naman akong kanin. Yun, ihaw tayo, ihaw. Antayin na lang natin inihaw maluto. Lumalakas na yung hangin, no? Lumabo yung dagat mga kasisi. Ay ay ay. Yun. Kung ayaw nyong marumihan yung inihaw nyo mga kasisid, ganyan lang yung diskarte. Tugin lang sa kahoy para hindi lumapat sa uling. Yun, oh. Yamiti. Yeah. Yan. Gutom na, gutom. Ito natin nga pinakahihintay. Let's go, let's eat, let's eat. Inihaw. Yummy.
Pagkatapos kumain mga kasisid ay syempre balik ulit sa pagsisid. Pero nagpahinga naman. Hindi naman pwedeng pagkatapos ay agad-agad sasabak agad. At eto, yung unang pagsisid natin, meron ako nakitang samaral dito. Kaya lang nung pagkalabit ko, hindi tinamaan. Grabe naman yun. Nasobrahan ata sa kain. At sumunod na sisid mga kasisid, meron ako nakitang lipty dito. Ito yung yellow dot sweet lips. Kung tawagin nila ay alatan o lipty sa buhangin. May kasamang samaral ito, pero hindi natin target yan yung samaral. Focus tayo dito sa lipty dahil mas malaki. At sakto naman pagkalabit mga kasisid. Maganda yung pagkakatama. Kita. Next dive mga kasisid, biglang nagkagulatan. Bigla akong napindot yung camera dahil merong kawan ng tribali na biglang sumusulpot. At sakto naman nung stable na ako sa ilalim ay lumapit itong dalawa. At yung sa likod yung aking nakalabitan dahil yung nauna ay medyo alanganin na. At sumunod na sisid mga kasisid, bayang yung aking nakita dito. Malaking bayang na ito, o tawagin ay batfish. Dahil 2 piraso pa lang yung nahuli ko ay kinuha na natin to. At yun, pagkalabit ko mga kasisid, hindi maganda yung pagkakatama. Talagang winasiwas lang yung bala. At buti na lang hindi rin nakawala. Bago ko mapana yung bayang na mga kasisid ay yung ulo ko dito ay sumasakit na. Kaya hindi ko na kinaya. Bumalik na ako sa aking pinanggalingan kung saan ako bumaba. At doon din yung mga gamit ko. Dahil hindi na kaya. Dahil siguro sa sipon. Kaya sumakit bigla yung ulo ko. Ito lang yung nauwi natin ngayong hapon. 5 sa umaga at 3 sa hapon. Yun, uwian na mga kasisid. Sakit ng ulo ko dahil sa sipon, kaya umakyat ako agad. Maaga pa rin sana, kaso lang yun nga, sumakit yung ulo ko at maulan. Nabasa na yung bag ko mga kasisid. At buti na lang hindi nabasa yung cellphone. At ito ang ating huli, bayang, sweet lips, yellow dot at talakitok. Yun. At yung daing, no, 4 na piraso sa maral. Yummy. Let's go. Uwi na ako para makainom ng gamot. Sa ulo. Ulan. Tatlong piraso ngayong hapon. Kanina ay 5. Grabe kalabo. Let's go.
bayang ni Uncle ba? Medyo mapurol pa ang kanyang kutsilyo. Taba rin. Isda. Yun, litsit mga kasisid. Gutom. At sakit ng ulo kanina kaya hindi nakapag sisid ng gusto. Nakatatlong isda lang nung hapon at nung umaga 5. At dinaing natin yung samaral. Lagyan natin sa ref. Ito yung inihaw kanina na iwan. Dinala ko para maulam ulit. Yummy. At ito, sinigang na talakitok, sitaw at talbos ng kamote. Wow. Tara, kain. Wow. Yummy.